Luma ng paggamit ng kuryente at dinamita sa pangingisda. Nalaman namin ng bagong uso, ang zipper fishing. Marami ang huli pero iligal ang proseso. Dati ang problema ay pabata ng pabata ang nalululong sa droga. Pero nadiskubre ko na may mga paslit na di lang gumagamit, kundi nagtutulak na rin ng droga. Walang tigil ang mga programa para sa kapayapaan sa Mindanao. Matapos sa mahigit isang dekada, aalamin natin kung may konkreto na itong ibinunga. Personal naming inalam, sinaliksik ang bawat anggulo. Bawat detalye, kinumpleto ang lahat ng yan nakatala sa Reporter's Notebook. Dati biktima ang mga bata ng mga sindikatong nagbebenta ng droga. Pero sa pagbisita ko sa isang lugar sa Cebu, nalaman kong mga bata na ang nagpapatakbo ng sindikato. Sa probinsya ng Cebu, sari-saring paninda ang makikita. Pero sa isang lugar dito, ibang klaseng produkto ang mabibili mo. Sa likod ng tahimik at tila ordinaryong mga eksena ng buhay sa Talisay, Cebu, nagkukubli ang isang sikreto. Sa isang barangay raw dito, shabu ang negosyo ng ilan. At ang negosyong ito, hawak ng mga bata. Kung dati, Tex o Holland lang ang nasa kamay nila, ngayon, nilalaro na rin nila ang iligal na hanap buhay. Alam ba ng nanay mo na nagbebenta ka ng shabu? Alam niya. Si Lino, batang drug pusher. 15 taong gulang siya nang magsimulang magtulak ng shabu. Akala nila yung matanda na lamang nagbibenta. Yun pala, ang pinakabata pala ang nagbibenta, kagaya ko. Pero hindi raw siya gumagamit ng shabu. Negosyo niya raw ito at hindi bisyo. Saan mo ginamit yung perang pinagbenta mo noon? Pabili ng yung bigas. Pambili ng pagkain. Kung dati ay may pangarap siyang maganda, ang mga ito'y nawala ng mamulat sa droga. Pinangarap mo ba na makapagkolehiyo? Opo. Pero ano? hindi ko makayanan eh. Dahil wala kami pera. Yun na lang, nagbibinta na lamang ako at hindi na nakapatapos ng kolehiyo. High school lamang ako eh. Sa ilalim ng batas, hindi agad-agad pwedeng ikulong o parusahan ang mga batang sangkot sa iligal na gawain. Ang mga magulang o nakatatanda ang mananagot. Sa ganitong sitwasyon, ang mga bata ay dapat raw ituring na biktima at hindi kriminal. Kung pinalaki sila ng mga magulang na drug addict din, sasabihin sa kanila, hanap buhay lang ito. So yung pag-iisip nila parang namomold sa ganong maling pag-iisip. 16 na taong gulang na si Perry. 2 taon na siyang nagtutulak ng shabu. Halos 1,000 piso ang kita niya kada araw. Alam ba ng nanay mo na nagbebenta ka ng shabu? Alam niya. Ang sabi niya sa'yo? Wala lang. Okay lang siya. Bakit ka niya pinapayagan? Wala akong ibang makita eh. Umaabot sa 13.6 billion pesos ang halaga na umiikot sa kalakal ng droga mula sa isang source of origin na maaaring galing sa ibang bansa o dito sa Pilipinas ginawa. Bababa ang supply sa iba't ibang rehiyon.
Ibabato naman ito sa mga retailer na siyang magiging source ng small-time pushers, gaya ng mga bata. Maaari rin daw dumiretso sa retailer ang mga user. Maliit man sa ngayon ang papel ng mga batang pusher, dito nagsisimula ang mas malaki pang pagkakasangkot sa kalakal ng droga. Ang PIDEA o Philippine Drug Enforcement Agency ang ahensya ng gobyerno na tumutugon sa mga problema ukol sa droga. Wais na raw ang mga sindikato kaya ginagamit ang mga batang mas mahirap hulihin. Dahil alam nila yung pagkabata o minor, yung nahuli na suspect, ito ay hindi naman basta-basta mapapailan ng kaso. Ginagawa natin dyan ay pinatatawag natin ng magulang nitong suspect na minor. In fact, itinaturn over natin yan sa DSWD at yan ay para ma-rehabilitate itong kabataan o itong minor na nahuhuli natin kahit na ito ay tungkol sa pinagbabawal na droga. Pero sa kabuuan, matagumpay naman daw ang kampanya laban sa droga. Right now, wala ka nang makitang shabu sa market. Meron man ay sabi nga ay mahirap. Pero tila iba ang aming nakita. Sa barangay daw na ito, mas bata pa yung mga nagbebenta ng shabu. Meron nga daw 10 years old. Susubukan natin kung may mabibili tayo sa kanila. Wala pang 10 minuto nakabili na ng shabu ang aming asset. Ito na yon? Magkano to? 100. 100 pesos to. Shabu na to. Talaga? Nasa foil na? Hindi yan pwede. Hindi to foil. Silver yan sa ano eh. Sa sigarilyo. Pwede ko bang silipin? Oo. Nakagugulat kung gaano kabata ang mga nabilhan ng shabu. Sa kanilang pangangatawan, hindi malayong bata pa sila. Ang bata pa. Parang nag-jack and toy pa lang yung mga yan. Walang tiyak na bilang ng mga batang pusher pero ayon sa asset, halos puro bata na ang kanyang nabibilhan. Sa kanila ka nalalapit para makipagtransaksyon. Gandang gabi po. Ito po yung iaabot na sana namin sa inyo. Ito po yung shabu na nabili namin dito. Yes, ma'am. Kailangan po namin i-turn over. Ibinigay namin ang shabu sa mga otoridad. Hindi raw nila alam na may mga paslit sa kanilang nasasakupan na nagbebenta na ng droga. Nagbibenta, wala tayong nahuhuli sa rugby. Sa shabu po, alam niyo po ba? Ang nahuhuli namin, karamihan, mga legalities na. Nangako silang paiimbestigahan ang aming nadiskubre. 100 pesos daw po pala isa niyan eh. Oo, ang ganitong kalaki. Ayon sa Vice Mayor ng Talisay, hindi naman daw malala ang problema ng droga sa lugar nila. Taliwas ito sa sinasabi ng mga nakakausap namin. Ayon kasi sa kanila, kilala ang barangay sa talamak na droga. Marami daw nagtutulak. Hindi tama yan. Ano lang yung tiningnan namin na kung saan talaga yung source. Dahil yung iba, hindi taga Talisay. Dito, pupunta sa Talisay. Dito bibili at saka yung nagbinta, hindi rin taga Talisay. Kulang na kulang rin daw sila sa mga pulis, kaya hirap bantayan ang lahat ng nangyayari. We have more than 150,000 yung population natin. Yung area natin is more than 4,000 hectares, almost 5,000. Yung pulis natin, 70 lang. Yung iba, nag-schooling pa. Sa isang lipunan, sinasabing ang mga musmos ang magtataguyod ng hinaharap. Pero anong kinabukasan ang naghihintay sa kanila kung sa murang edad, sa iligal na paraan na natututong kumita ng pera? Ako si Maki Pulido at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Mga isdang maliliit, huli sa pinong-pinong lambat. Alamin ang sistema ng zipper fishing sa Reporter's Notebook.
200,000 Pilipino ang nakakalat sa buong mundo. Tinitiis nila ang lungkot na mahiwalay sa kanilang mga pamilya para makapagbigay ng magandang kinabukasan sa mga mahal sa buhay. Napakalayo ng agwat ng ating mundo. Ang gabi mo ay araw ko. Napakalayo ng aking lalakbayin upang ikaw. Mula dito sa Tokyo, Japan. Mula dito sa Taiwan, ako pong inyong kapuso, Rhea Santos. Ivan Mayrina. Mabuhay ka! Makisaya, makiisa. Silipin ang buhay na. Pinoy Abroad. Paunti ng paunti ang mga isda sa ating hapagkainan dahil sa paggamit ng mga sistemang iligal. Sa Kabisayaan, nadiskubre ko ang zipper fishing. Sa paraang ito, kahit dilis pa lang sa liit, walang kawala sa mga mangingisda. Binubuo na mahigit 7,000 isla ang Pilipinas. Napalilibutan ng karagatan, kaya pangingisda ang isa sa pangunahing kabuhayan ng mga tao. Ang Visayan Sea ay pangatlo sa pinakamalaking pangisdaan na nagbabahagi ng 16% sa kabuoang produksyon ng commercial fishing. Dito makikita ang Bantayan Islands, ang itinuturing na fishing capital ng buong Kabisayaan. Hindi bumababa sa 135 commercial fishing vessels ang pumapalaot dito. Umaabot naman sa mahigit 126 metriko toneladang isda ang nahuhuli sa isla kada araw. Pero nanganganib na maubos ito dahil sa maling sistema ng pangingisda. Una ko napuntahan ang Bantayan Islands noong 13 taong gulang pa lang ako. Noon, mula sa sinasakyang ferry boat, makikita na ang iba't ibang isda tulad ng pating. Pero ngayon, ni anino ng isda, wala kaming nakita. Unti-unti na nga raw kasing nauubos ang isda rito. Ang itinuturong dahilan, zipper fishing. Ang zipper fishing ay paraan ng pangingisda na maaaring makasira sa kalikasan. Sa sistemang ito kasi, mula 1,500 hanggang 2,000 kilos na bato ang ibinabagsak sa dagat para bulabugin ang mga isda para sila'y malambat. Parang zipper na hahatake ng mga mananagat ang lubid na magsasara sa lambat. Ang kaso, kapalit nito ang pagkasira ng coral reefs. Sa bawat pagbagsak ng malaking bato upang bulabugin ang coral reefs, maaaring madurog ang mga ito, hudyat sa tuluyang pagkasira ng tirahan ng mga isda. Si Mang Lito, 5 taon nang ginagawa ang illegal zipper fishing, pero tila wala siyang kamalay-malay rito. Unsa man atong distansya sa pinakamalapit na isla? Hindi ko kabisado ang kuan kay kuan man. Wala ko gamit daan sa kuan sa mapa, wala. Estimate lang, estimate kung anong kalayo. Ibawa mo na bawal sa before. Wala pa ko kabalo sini nga mo nga kuan. Umaabot daw sa 1 linggo ang paglalayag nila sa laot. At kada araw rito, may 10 beses na paulit-ulit nilang isinasagawa ang zipper fishing. Dati raw siyang maliit na mangingisda. Sinabak niya ang illegal na gawain para maparami ang huli. Ni minsan daw, hindi pa siya nalalambat ng otoridad. Kung pagbabasehan ang Fisheries Administrative Order No. 222, legal ang zipper fishing. Basta ginagawa higit 15 kilometro ang layo mula sa Pampang. Ligtas na raw kasi ang coral reef sa distansyang ito. Pero sa pananaw ni Dr. Filipina Soto, isang marine biologist, maaring hindi pa rin ligtas ang coral reefs sa itinakdang layo. It really does not discriminate whether it is 15 kilometers, so if it's still going down, it can still destroy. Bukod dito, marami ang nagzi-zipper fishing sa bahagi ng dagat kung saan ito ay ipinagbabawal. Sa zipper fishing, talo raw ang maliliit na mangingisda. Kaya tinututulan ito ng ilang grupo. Reklamo ni Mang Romeo, halos wala na raw siyang nahuhuli kapag siya'y pumapalaot. Ano ba ang epekto sa zipper fishing sa imong ginabuhi? Sa amon sa una,
managat kami sa oras o duha, mauli na kami sa amon. Pero sa karon side 12 ka oras na po doon di kami makakuha. Tungod nga sa among panagatan ato man ang sipir. Ang Visayan Sea Squadron, isang non-government organization at kaisa-isang ahensyang regular na nagsasagawa ng operasyon laban sa illegal zippers. Maliit lang kami na grupo. Kita nyo, 2 lang ang enforcer namin. Tapos medyo minus pa kami ng volunteers. Nitong Sabado, sumama kami sa kanilang operasyon kasama ang 2 maritime police. Madaling araw pa lang, pumalaot na kami. Mataas na ang araw. Kahit isang fishing vessel sa laot, wala kami nakita. Ayun, positive na. Mayroon ng sipir. Yan na. Umiikot na siya eh. Umiikot na. Tansya nila, nakatunog ang mga illegal na nangingisda. Iba ng direksyon. Paalis. So, namalayan tayo. Inabot kami ng kalahating araw sa laot. Nasiraan pa ang aming bangka. Lumipas ang araw. Dalawa lang ho kayo? Bigo ang operasyon. Kaya nyo ba yun? Ilang dekada na raw ang problema ng bayan sa zipper fishing, pero hindi pa rin ito matigil. You wouldn't measure like up if I were only here because this is 15 kilometers. As long as there are fishes that they can see, then they will have their nets. They will set their net. Aminado ang BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Region 7. Wala sila kakayahan para i-monitor ang mga mangingisda. Kasi wala kaming tauhan dito. Basic kami. Enforcement of fishery laws within municipal waters or the 15 kilometers area is devolved to the local government units. The local government unit has no control of the issuances of permits. It's the BFAR which gives permits to these operators. And without us knowing it, all of a sudden there's so many of them in the island. Sa pagdaan ng panahon, ang dating saganang karagatan ay unti-unting nawawala ng yaman. Kung walang aksyon, baka dumating ang panahong masaid na ang ating yamang dagat. Ako si Hana Alcoseba at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Ilang dekadang peace process sa Mindanao. May resulta na ba? Alamin sa pagpapatuloy ng Reporter's Notebook. 4 na major problema dito sa Ilang dekada na rin ang lumipas ng simula ng peace process sa Mindanao. Marami na rin mga kasunduan ang nilagdaan para sa kapayapaan. Sapat na ba ito? Malaking pondo na rin ang pinakawalan para di na bumuhat ng armas sa mga rebelde. Nakakabangon nga ba ang isang lugar na winasak ng digmaan? Ang basilan ng first out-of-town assignment ko noon bilang isang reporter. Alaala ng digmaan ang nakatatak sa akin tuwing maiisip ko ang probinsya. Sa pagbabalik ko sa Basilan, may kasama ulit kaming mga sundalo. Dati, giyera ang pinapakover. Ngayon, tingnan naman natin ang mukha ng Basilan kapag hindi na natin naririnig yung mga putok ng bala. Kasama ko ang Office of the Presidential Advisor on the Peace Process sa OPAP. Ang grupong ito ang nagmo-monitor sa social development projects na ipinangako ng gobyerno sa ilalim ng 1996 Peace Agreement sa pagitan ng pamahalaan at Moro National Liberation Front o MNLF. Pinuntahan namin ang ilang proyekto sa mga liblib na lugar ng Basilan. Bagamat may mga daanang malubak at mga likabok, meron din namang sementado na. Kabilang sa mga binisita namin ang mga bagong bahay na ito.
Nagawa raw ito sa pakikipagtulungan ng gobyerno at NGO. Sa munisipalidad naman ng Maluso, meron ng isang bagong fish port. Mula taong 2000 hanggang sa kasalukuyan, umabot na sa mahigit 570 milyong piso ang halagang ginastos ng gobyerno sa mga proyekto nito sa Basilan. Bahagi ng Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM ang Basilan. Matatanda ang iba't ibang grupong rebelde ang nagkukuta rito noon, ang MNLF at ang Moro Islamic Liberation Front o MILF. Dito umusbong ang teroristang grupo ng Abu Sayyaf noong dekada 90. Nagkataon. Kahirapan daw ang ugat ng rebelyon ayon sa isang peace advocate. Kahit dun mismo sa home province ni Miswari, no, sa Sulu, no, still one of the most underdeveloped provinces, no. Noong 1996, nilagdaan ang isang kasunduan sa pagitan ng gobyerno at MNLF. Sa GRP MNLF Implementation Report, nakasaad na mula 2001 hanggang 2002, mahigit 10 bilyong piso na ang agad na inilaan sa ARMM. Bukod pa riyan, mula 1996 hanggang sa kasalukuyan, mahigit 40 bilyong piso ang halaga ng Official Development Assistance Projects o mga donasyong galing sa ibang bansa ang inilaan sa ARMM. Pero ayon kay Atty. Santos, bat-bat pa rin ang suliranin ng pagpapatupad sa peace agreement. Ano lang stopgap na measure, no? Aminado ang gobyerno na may pagkukulang ang peace agreement. We have addressed enough of the basic issues. We have established those mechanisms so that marami pang kailangan pag-usapan, marami pang kailangan gawin. Pero hindi na kailangan to do this through the barrel of a gun. Hindi rin daw nasubaybayang mabuti ang pagpapatupad ng kasunduan. Kaya tila bumalik lang ang mga suliranin sa ilang probinsya sa Mindanao. Kung iiwanan mo lang ang peacemaking at peace building doon sa mga nag-away, mahirap. Dati, sakit ng ulo ni Mayor Tahira Ismael ng Lantawan Basilan ang gulo sa Lantawan. Pero ibang-iba na raw ang Lantawan ngayon. Nangyari raw ito sa tulong na rin ng mismong mga taga-Lantawan. Yes, nagsusumbong talaga sila minsan kahit kung kaya nila sila na ang lalaban. Isa sa pinakamalaking role na dapat yung civilian, yung community talaga is maki-involve talaga sila sa problem solving or sa identification ng problem sa area. A soldier teacher. Tumutulong din ang mga non-government organization sa pagsusulong ng katahimikan sa Mindanao. Isa na rito ang Children's Christian Fund o CCF, isang NGO na sa Estados Unidos ang main office. Kabilang sa kanilang mga proyekto ang pabahay at patubig para sa ilang bayan ng Basilan. By talking with the commanders, by delivering the basic services that they needed. What are those services? Health, education, dialogue of course, simple medical dental, referral to hospital, livelihood, and what? We involve them in every undertakings that we have. Kung dati hindi makapagtampisaw ang mga batang ito sa ilog, ngayon malaya na nilang nagagawa ito. Nakilala ko si Abu Hair Arasalun, 10 taong gulang. Dati hindi raw sila makalabas at makapag-aral dahil sa giyera. Ngayon, malaya na nila itong nagagawa. Pero ngayon, nakakapaglaro na ba kayo? Oo. Bakit? Kasi hindi na natatakot. Hindi na kami natatakot. Sa bayan ng Tipo-Tipo sa Basilan, nagkaroon ng pagkakataon ng mga residente at ilang leader ng MNLF at MILF na makausap si Secretary Deles. Isa, si MILF Commander Bonnie Sali na prangkang nagpahayag ng saloobin. 4 na major problema dito sa Basilan. Tungkol sa karsada, itong gamot, light. Dito nangyayari ang mga simpleng hakbang tungo sa kapayapaan. Maging mga sundalo at MNLF ay nag-uusap. Any human being, pag nakatikim ng better life, would not want to go back to the, yung dating condition niya, yung hirap niya. Kasi sabi ko nga sa'yo, ang kaligayahan ng tao dito, nasa basic pa lang. Kapag daw na ipakita sa isang rebelde kung paano mamuhay ng payapa, hindi na ito babalik sa rebelyon. Tulad na lang ng kaso ni Ustad Sahalon Damsolon na dating MNLF District Commander.
Ngayon, isa na siya sa namamahala sa isang health center na dati teritoryo ng mga MNLF. Tapos na matikman na namin yung mga katahimikan at may mga binibigan na sa amin mga galing sa sopa, galing sa ano-ano yung mga ano yun? Kabuhayan. Oo, kabuhayan. Ganun din eh. At lalo na yung mga anak namin na mag-aaral na, ilang taon na mag-aaral na, lalo na yung mga anak ko mag-graduate na. Mahirap na rin ako bumalik doon sa pinanggalingan ko. Sa tipo-tipo, nadaanan namin ang isang bagong tayong palengke. 2001, 2002, hindi ka masyado makakita ng mga pamilya na may sariling negosyo. Ayon sa mga tindera, ngayon lang sila nagkaroon ng pwesto. Ang ilan namang residente, abala na sa pagtatayo ng kanilang mga bagong bahay. Maging ang lamitan na dati matindi ang bakbakan sa pagitan ng mga rebelde at mga sundalo, malaki na rin ang ipinagbago. Bagamat bakas pa rin ang mga iniwang tama ng bala sa ilang kabahayan. Dito sa simbahan na ito, nangyari ang lahat. Pero dati maliit na simbahan yan, ngayon ginagawa na nila at mukhang iniiba na nila. Marahil sa pagbabagong anyo ng simbahan, kasabay nun ang paglimot sa marahas na alaala ng nakaraan ng lamitan. Puspusan na ang pag-aayos sa loob ng simbahan. Malaki na ang ipinagbago sa dati nitong anyo. Maraming indikasyon na unti-unti nang nabubuhayan ng pag-asa ang mga tao rito. Sa Isabela City, nagtayo na rin ang branch ang isang kilalang fast food chain. Kahit paano, nagbabagong anyo na ang Basilan. Kung tulong-tulong at kapit-bisig, I have no choice but to believe that this is not just a lull. It will bring us to the fruition of a real peace and development and progress for our people. Kahit na sabihin natin frustrating minsan itong mga peace processes and negotiations, no? At syempre may ginagastos din para dyan. Maliit yan kumpara sa ginagastos, no? Kung naggegera. Unti-unti nagbabago na ang Basilan. Kung mananatili lang itong tahimik, mas magandang Basilan na ang kagigisnan ng susunod na henerasyon. Ako si Joseph Morong at ito ang nakatala sa aking Reporter's Notebook. Mula dito sa Tokyo, Japan, mula dito sa Taiwan, ako pong inyong kapuso, Rhea Santos. Ivan Mayrina. Mabuhay ka! Makisaya, makiisa. Silipin ang buhay na Pinoy Abroad. Kung may nais kayong ipasiyasat na issue o balita, maaari kayong tumawag sa amin sa numerong 928-4239. Maaari rin kayong mag-email sa reportersnotebook@gmanetwork.com. Para sa malalimang pagtingin sa mga isyu at balita, samahan nyo kaming muli sa susunod na Martes. Ako si Jiggy Manikad. Ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook. Shabu po yan. Sa tingin ko, parang... Grabe po ba ang... Grabe po ba ang problema nyo dito?